Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Jenny May Dolor Mabayaw mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tinatayang 3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PNP-DEG matapos ang matagumpay na buy-bust operation sa Parañaque City. Patrolwoman Rezalie Umalay sa balita. 3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa isinagawang intelligence-driven buy-bust operation sa Barangay Don Galo, Parañaque City. Ayon kay PNP-DEG Director, Police Brigadier General Elmar Ragay, naaresto sa operasyon ang isang 30 anyos na suspect matapos ang matagumpay na transaksyon sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover din ng mga operatiba ang humigit kumulang 500 grams ng hinihinalang shabu. Paiigtingin ang koordinasyon ng law enforcement agencies at ang paggamit ng intelligence-driven operations upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa iligal na droga. Aniya, ang ligtas at maayos na pagkakaaresto sa suspect ay patunay ng mataas na antas ng disiplina at profesionalismo ng mga operatiba ng PNP sa kanilang kampanya kontra iligal na droga, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rezalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pinaigting ng Philippine National Police sa pakikipagtulungan ng Norwegian Police ang kampanya laban sa online sexual abuse and exploitation of children sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan, pagpapalitan ng impormasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng mga law enforcement personnel upang matugunan ang lumalalang banta ng online child exploitation. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Adrian Dayaw.
Mas pinalawak pa ng Philippine National Police ang kampanya nito laban sa online sexual abuse and exploitation of children sa pamamagitan ng mas pinaigting na palitan ng impormasyon sa Norwegian Police Service. Kasunod ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Women and Children Protection Center, Anti-Cybercrime Group at mga Police Regional Office na paigtingin ng operasyon laban sa mga sangkot sa online child exploitation. Ayon kay Police General Nartates, makakatulong ang kasunduan upang mas mabilis, matukoy at mabuwag ang mga online network na nagsasamantala sa mga bata. Sinabi naman ng Embahada ng Norway, nakatulong na ang kanilang intelligence information sa pagliligtas ng mga batang biktima at pagkakaaresto ng mga suspects sa Pilipinas at Norway. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Nasa 17.5 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang anti-illegal drugs operation sa Negros Island Region bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Narito ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Rezalay Umalay. Aabot sa 17.5 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa Negros Island Region bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Naging matagumpay ang mga operasyon sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon ng mga regional unit ng Philippine National Police at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon sa mga otoridad, ang magkakasunod na operasyon ay nagpapakita ng patuloy at walang humpay na pagpapatupad ng anti-drug campaign sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Binigyang diin ng pulisya na hindi lamang sa Metro Manila nakatuon ang kampanya laban sa iligal na droga, kundi maging sa mga lalawigan upang maprotektahan ang mga lokal na komunidad at mapigilan ang pagkalat ng ipinagbabawal na gamot sa buong bansa. Alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rezalay Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Mahigit 130 personnel ng Philippine National Police at miyembro ng media ang lumahok sa isinagawang Police Media Relations Seminar ng Pangasinan Police Provincial Office bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon ng kapulisan at mga tagapaghatid ng impormasyon sa publiko. Yan ang pahayag mula kay Patrolman Edwin Bari. Nagsagawa ang Pangasinan Police Provincial Office ng seminar para sa Police Media Relations bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations PCR Month sa Camp Antonio U Season sa Lingayen, Pangasinan nitong ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Mahigit 130 pulis at media practitioners mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pangasinan ang lumahok sa isang seminar na naglalayong palakasin ang ugnayan ng pulis at media. Pinangunahan ng aktibidad ni Police Colonel Dennis L. De Leon, ang Officer in Charge, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, ang aktibidad na naglalayong palalimin ang kaalaman ng mga pulis at media practitioners sa PNP Rule on Media Relations na nagtataguyod ng transparency, responsableng pagbabahagi ng impormasyon, kaligtasan ng mga mamamahayag at paggalang sa press freedom. Naging resource speaker si Attorney Philip Raymond S. Rivera, ang NAPOLCOM Provincial Officer for Pangasinan, na tinalakay ang tamang police media engagement, media accreditation at mahalagang probisyon ng resolusyon. Ayon sa Pangasinan PPO, muling pinagtibay ng aktibidad ang kanilang pangako na palakasin ang ugnayan ng pulisya at media upang maisulong ang tapat, responsable at napapanahong pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Nakapagtala ang Memaropa Police Regional Office ng makabuluhang pagbaba sa insidente ng focus crimes matapos itong bumaba ng 48.63%
sa loob lamang ng 2 buwan. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Dara Palogne. Nagtala ang Police Regional Office Mimaropa ng 48.63% pagbaba ng focus crimes sa unang 2 buwan ng pamumuno ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz, Regional Director. Batay sa datos mula Mayo 8 hanggang Hulyo 6 ng taon, bumaba sa 74 ang naitalang focus crimes mula sa 183 kaso noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang dito ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping at motor napping. Bumaba rin sa 11.2% ang kabuuang crime incidents at 24.68% ng peace and order indicator crimes. Ayon kay Police Brigadier General de la Cruz, resulta ito ng mas pinaigting na pagpapatupad ng Fight Crimes Framework at DLX Strategy na naglalayong mapalakas ang police deployment, crime prevention at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Nanindigan naman ang Police Regional Office Mimaropa na ipagpapatuloy ang mga hakbang upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang buong rehiyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogne, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live streams at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Bago po tayo magtapos, kasama po natin ngayon dito sa studio ang PNP Patrollers Volleyball Team. Yan po. At ma'am, baka may gusto po kayong sabihin po with regards po sa inyong napanalunan po. Kami, very thankful kami. We are actually the defending champion of the UNTV Volleyball League. Pero recently is bronze nakuha namin. But still, very thankful kami kasi may opportunity kami na ipakita yung passion namin sa sports as well as championing for the PNP na yung active lifestyle. So we are promoting that among the PNP personnel as well as the public. And right now, next league kami, AFP PNP Olympics. So for now, muna kami, balik duty muna kami since nakapag-bronze medal kami in a match versus Comelec. Yun po. Ayun, baka may gusto po kayong pasalamatan? Unang-una po, pinapasalamatan po namin ang buong Philippine National Police Organization, kay Police General Jose Melencio Nortales Jr. po, sir, and the rest of the command group, as well as sa amin pong director from Headquarters Support Service Police Brigadier General Manuel J. Abrahena, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa PNP Lady Patrollers. Ayan, bago po, baka pwede pong magpakilala po ang lahat ng miyembro. Ako po ay si Police Corporal Caressa Vicente from ABSE Group, Team Captain at position ko po ay Libero po. Ako naman po si Patrolman Entezar B. Bangcola, currently assigned po sa Headquarters Support Service po. At ako po ang setter ng PNP Lady Patrollers. Yan. And ako naman po si Patrolwoman Miriambe L. Porio from Headquarters Support Service din po. Ako po ay ang opposite spiker. Ayan. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock na maging bisita po namin sa araw na ito. Maraming salamat po. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Jenny Dolor Mabayaw mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.